May buntag sa tanan. Happy Resurrection Sunday. Unsa man ning pagkabanhaw nganong sa kasagaran Kristyanismo gisaulog man ni o maayo. Nganong gisaulog ni igsoon. Nganong gi-celebrate man ni ang uban karon tuwas dagat. Tuwa karon luling hayaw. Nag-anway, nagbanding-banding. Ang problema, wa masayod sa minim. Muni atong tagaan ng kahulugan, minim magkaigsunan sa pagkabanhaw. Muni problema karon igsoon tungod kay ngano man gyud sa tanang adlaw dili man mangaligo sa dagat, Domingo pa gyud. Tinala kita mo Kristiyano. Ngano sa tanang adlaw tanang Domingo magputig labah, Domingo man gyud. Mo po ilakaw. Itagaan tas Ginoo pila ka adlaw ug atong gamiton is ilahin nato ang para nga adlaw sa alam kaniya. Okay? Ang adlaw sa pagkabanhaw gitawag the Lord's Day. Ang adlaw nga iyas Ginoo. Ni adtong unang pagkabanhaw ang lubnganan, selyado, gwardyado o wala gyoy matawag pang pamaagi nga buhatan o drama-drama para nga ingnon man dahil na panahon siya. Na-abli nga white tao nga nag-abli ni ato o nahimo ng basiyo, empty tomb, wala ay sulod pamatuod nga si Ginoong Hesus na banhaw ngayon. Amen. Palakpakan na to ang Diyos. Amen. Ang mga leader sa reliyon namatay gilubong hangtod karon na gihapon sa lubnganan. Si Buddha namatay gilubong na gihapon. Si Muhammad namatay gilubong na gihapon. Pero magkaigsunan si Jesus gilubong. Wala magpabilin sa lubnganan kay ang lubnganan dili magayon makahawid kaniya. Salamat sa Dios sa kahum sa pagkabanhaw na atong paglaom. Palakpakan nato ang Dios. Amen. Hallelujah. Kasaulugan, maway kahulugan, wala hinungdan. Busa nga tagaan atong kahulugan, also magdinding pagkabanhaw. Okay? Kasi Ginoong Hesus ingon siya, ako mao ang pagkabanhaw. I am the resurrection and the life. John 11:25. Ako mao ang pagkabanhaw. Kung sa may pagkamahinungdanon. What is the importance of believing the resurrection? Ang mga Hudiyo, nitoo sila, mga Israeli noong panahon sa Ginoong Hesus, nitoo sila sa pagkabanhaw. Pero dili sama sa imong matun-an karon. Imong matun-an karon sobra pa sa historical resurrection. Ini nga pagkabanhaw mahimong realidad sa imong pangalagad. Ingon sa ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang lubnganan wala makahawid, kamatayon wala makapulong. Ang pagkabanhaw igsoon iyang gidemonstrar mismo sa iyang kamatayon nga nahimo siyang nabuhi ubalik. Gamhanan ang pagkabanhaw nga gahom, the resurrection life. Kaya nga naman, bisang kinsang na pangulo, gobyerno, wala makapugong kaniadto ni ining pagkabanhaw. Wala mapungi iyang pagkabanhaw kay crisis. They have this political crisis during that time. They have economic crisis that time. Pero makaigsunan pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, wa mabuhat o convenient time, but even in crisis time, you can experience yung ining pagkabanhaw. Amen? Now, relax lang. Kaya dili pa di tingali dayon na to, matukad dayon, pero hinahinayon tanin. Pero sa kabata. Nakakita sa putaw. Sa putaw, ikaw na din siguro pinakagahi. Wala na diyo'y makapili ni mo. Wala na rin mga balayo. Binuhat ng putaw.
Kaya dili anayon. Tayo lang. Ngayon ang pagkaw. Ang dili. Dili tinuod ang pinakagahit, pinakakusgan. Kalayo rin katapat na ko. Tunaw ko. Ngayon ang bata. At tuon ako to si kalayo. Basin makatukan ako o kinsa gyud ang labing hawon. Kalayo, ikaw siguro ang pinakagahi, ikaw siguro pinakagamanan. Ingon ang kalayo. Ingon ang kalayo, Mer. Ingon ang kalayo. O, may aksyon ang kalayo o kapag. Ingon na yan ang kalayo nga. Ili mo pinakakusgan. Ang pinakakusgan yun, tubig. So, o ba? Ano man? Kamay lang, dispis o tubig. Wag na, bago na ko kalayo. Kung ito ba sa kabit? Sa kalayo, tubig na katapat. May ato na ko siya sa tubig, Mer. Isa, nagigay namin. Kini na ditingali ang tubig ang pinakakusgan. Mayroon dayon ang bata. Tubig! Ikaw yung pinakagahi, pinakahawad no? Isa dili. Matimitan lang to. Hanaw ko rin dapitan. Mo evaporate man yung tubig. Diba ba? Evaporate mo na. Tama sa science. O sa algebra, mathematics. O. Doon na lang, evaporate na. So, ingon sa dili ay nyo lang tubig. Ang pinakagahit tingali yun ang adlaw. At tumabi sa adlaw. Adlaw! Ikaw ang tingali ibaktok na pinakabanggitan yun. Hawag. Yung sa nabili. Tapunan lang kung gamay panganod. Naging ko makita. Ay, panganod tingali ang pinakalabaw. Ingat tumabi sa panganod. Ito niya rin. Hangat niya. Hoy, panganod. Ikaw tingali ang pinakakusgan. Okay? Ang adlaw, imo kumang masampungan. Ingon sa dili, gamay rang uyo sa hangin, mapadpad naman ko, mapalit na ko. Ngayon ito ba ngayon? Pagkahuman nila, niyan, turbot sa asa na? Hangin, nukotsing na kaya isang ni Zobel, nukotsing, hangin, pagkahuman, di istorya na unya niya, ha? Di istorya na unya, kung nakuha ka ni mo. O, gana na to, ay pangamot, kalangin, ay tubig, mag-ibog na kita, o biling mo din naman. Pagkahuman! O sa kanabasan? Hangin. May ingon ng hangin, ito ba sa bata, dili ko pinakagahit, pinakapusgan. May bukid ay, kita ni mo ng bukid, doon kayo na ginagay sa kunsara, kay ginuyok ng bukid. Nakulangan mang bukid, isang buwan na. Kahit kining bukid, ito sa bukid. Isa na isurong bukid. Tubang is bukid. Pinakabantugan kahit kung ka, di bisa hangin, dili makahuyok ni mo. Oo. Nabay na landslide yung hangin. Wala na. So, pagkana na ang bukid. Bukid, ito yung pinakalabaw. Ingon na yun ang bukid nga. Adilioy. Ay tao ay masubos. Sige, kuan. Bungkal sa akong tiil. Oo. Sa ato pagkaroon kay bulldozer man. Bungkal. Tao rin ang makapat. O ba? Dili ikaw ang pinakabusgan. Ang tao, dili. Isa nga, niyatuan ako niya ang tao. So naman, ay, isang na rin niya. Ikaw man, atuan niya ang hining tao. Ikaw naglibot-libot naman yun, nangita kung kinsa pinakagahi. Ikaw naging siguro. Kaya, ikaw may katapusan itulo na kusgan. Sabi ni Molo, ako dogay naging kinakalibutan. Pero sa rin kita tukan-tukan. Nga mupilin ako. Kung saan na? Kamatayo. Kamatayo na dyan. Sa kinsa na tao, ang pinakatalukan yun sa kuhan, kining kamatayo. Maadunahan, bantugan, o di ilado. Kamatayon yun, ang katapusan ng pagpagunon, wak ay nakabuntong kamatayon, may sapat, pinakamilyonaryo, di yun, pagpasumpay, kamatayon, na gani ang mabot. Di ato anamin, bangay ni kamatayon, batuan niya, gano'n lang sanggot. Kita ba gano'n kamatayon, gano'n lang sanggot? Tako kayo sanggot, oy, sanggot yun, panguhag puso sa akin. Batuan niya, masuk sanggot. Pagpaang po sa kamatayon,
kamatayon, ikaw gini siguro ang interview ni kamatayon, ikaw siguro gina lagi kusga ka. Ingon dahil sa kamatayon, tinuod lang daw. Abi ni Momer, kaya nga lang na itong kata-adyo Abi ni Momer, dugay naman yung ko, pero daghan yung kong napili na ako. Basta lagi, makin sa parang pinaka-adunahan, pinaka-hinsog, pinaka-kusgan. Oh, hantay mo mana. Minsan pagwak niyo ito, dakong lawas, pero kung unang rest in peace. Pero kung naman niwagaan, di ka makuha. Dugay pa man. Oo, dugay pa man yung experience yun din. Pagkahuman, ingon na kamatayon na tinuod lang na ako'y gikadlukan. Na ako'y gikadlukan, nawagin ako mabuntok. Kini mong kahon na ko, limitado, tama rin aning akong nganlan na kaaway na di na ako mabuntok. Mingon ang bata si Jomer, kinsa man na? Si Ginoong Jesus. Gisulayan ako sa dugo, gisulayan ako lansang, gisulayan ako na mamatay. Apan kini si Ginoong Jesus, nabuhi hangtod sa kahangturan. Ang kamatayon, walang makabuntok kaniya. Dahil si Ginoong Jesus, mao hinoon ang nibuntog ni Pilde sa kamatayon. Amen. Mao ni mga isunan nga ang pagtuo ni Ginoong Jesus, maghahatag kini kanato o kasiguruhan kadaugan nga bisan pa man mamatay matod pa niya mabuhi na mo usab. Amen. Isa ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi ang sikinsa mo tuo kanako bisan pag mamatay mabuhi ta mer. Gusto ka mabuhi mer? Pag-usad? Okay, panginaw. Ingon sa Ginoong Jesus, Revelation chapter 1 verse 8, pinadayang mo so I was dead and now look, I'm alive forever and ever. He is alive and alive forevermore. Amen? At ang kantaan nga, alive, alive, alive forever. Di ka nga verse. Nga si Jesus is alive, alive forevermore. Amen? Wala pa kung balipay ni mo manluluwas, dili patay, dili ingon nga amul, aman siya mananaog, o siya mananaog, hangtod sa kanturan, buhi, kay buhi siya, hangtod sa kanturan. Wala pa ka natulog sa Ginoong Jesus. Amen? Hallelujah. We believe on the truth because that truth will set us free. Sa pinadayan, oh no, 18 mo na yung ingon. Ako ang buhi. Namatay ako ang pagtanawa. Buhi ako o dili na gayon mamatay. Inalong sa akong gahong ang kamatayon o ang hadis. Ang hadis, dapat kini sa kamatayon. Sa Revelation chapter 1 verse 17, ato makita ito, mamisa ang pagkaingon. Don't be afraid. I love a hadlock. I am the first and the last and the ever-living one, living in and beyond all time and space. You cannot confine Jesus in time and space tungod kay soon dili makabuntog kaniya ang kamatayon. Yes, ingon siya, I died, namatay ako, pero tanawan, buhi o buhi hangtod sa kanturan o ani ang kanako ang yabi sa kamatayon o sa Hades. Kining yabi na kahulugan, absolute control and victory o God. Amen? Wala nang ingon nagpadaugon nga nabuhi siya, apan dunay autoridad niya, dunay siya'y kadaugan, na bisan pataliwala nila tanan nga itong isang ubang, makasalit ka, sigurado ang kadaugan kanatong tanan. Na problema karon Amerika. Kaya kung klaro-klaro daog pang din na siya. Grabe o firepower grabe mga bomba, kay vehicle bomber na o penetrate sa pinaka-bunker nga basta kay bungkag ang mabungkag sa tanaw niya. Reality is wala sa control. Wala sa control sa Hormuz Strait. So, dili total victory. If you have victory, you have control. Jesus have the place, have the control over death and the Hades. O mga kaigsunan, sigurado sa ikaw magpadaugon. Palagpakan na to ang Diyos. May autoridad. Yun na siya'y pamatuod
nga iya nang ang kunon gayon, iangkon na gayon ang kadaugan para kanimo o kanako. Naa sa kontrol. Naa sa kontrol. Tungod kay iyang giilog ang milagi, ang kadahon ni kamatayon, nga si kamatayon, dili magpadayon nga muhari ka na to. Tuon man mga matay kita, apan mabuhi rapag-usap. Gusto ka na ito mag-exonan ang resurrection ingon sa daghanan kaayong aspeto. Doon ay gitawag na resurrection of the body. Is resurrection of the natural body. Historically, nahitabo na body to spiritual body. Kanang natural body, ang gitawag na ito soma psychikon sa Griego, is a natural, mortal, perishable. Dili siya renewable. But the soma pneumaticon is powerful, glorious body. Tagaan ka mo picture. Ang natural body, pag once mamatay, doon na siya yung mga elemento nga naa sa yuta, nga pwede na siya mabalik sa yuta. Pero ang spiritual body, dili na mamatay, o doon na sa abilidad nga labaw sa natural body. Nakadumdum pa mo sa sugilanon nga sa Ginoong Hesus, kung manabanhaw, nilusot-lusot sa dingding, unya kalit lang mahanaw. What is that? Is it a natural body? Is it a mystical body? It is a spiritual, glorious body. Amen? Pero mahigap. Mulusot sa dingding, pero mahigap siya. Biingon sa nitawas. Alapit ka pa ang samad sa atong kamot. Masamad pa diyan. Gipamatud-an ni Ginoong Hesus nga from the natural, mahimong dunay timaan sa iyang agian, pero in a different level nga kini maong samara dili na ingon nga mahimong mudunot kaniya. Kaya dili na ma-infected ang spiritual body. Dili na, wala na inflammation and infection. Gini nga body, mahimo nga glorious body para nga ikaw gako nakaangkon usap ini nga maong lawas. Nakabantay pa mo nga nakakita sa Galilee, nakakita sa Jerusalem. Sayon mo lang nagtabok-tabok egsoon, nakiglakaw sa duha ka disipulo. Pag humang pangaon, inigpita sa sapan, familiar nila ang pagkaon niya, kaya nakakita sila sa Last Supper uban kaniya. Pero egsoon, imong mabantayan, nga sa lihat na sila mga damit siyang nawala. That is a super spiritual body, glorious body. Now, in another sense, kining maong resurrected body, na powerful body, di na niya siya mahimo gutomon pa. Pero i-demonstrate niya, nakikpangaon sila. Nakikpangaon siya, kanina, sila balik dito sa baybay, kung nakaroon ng tradisyon, matubay-bay. Kasi Jesus, nakikpangaon man, nakaroon sila karong kamuti, kinapan karoon dito sa Bonbon Beach. Okay. Pero magkaisunod na sa tradisyon, ngayon nakita sa picture, nga sa Ginoong Hesus, nakikpangaon sa iyong mga disipulo. Nagsumpa-sumpa ka dito. Pero magkaisunod, how could it be? All things are possible with God. Pwede sa mukhaon, pero ang iyang lawas, it's not perishable, it's not natural, it is not nor a natural body. So, kini maong resurrection body nga makaigsunan. Pwede makaangkon sa mga Kristuhano, human mamatay, maghilong makaangkon. Dili po din makaigsunan sama sa kalat. It's a mystical ghost body. Di ba? Kanang uban, kalat. Makakita ko sa storya, ko na soban, makakita, meron ko ng mga salida, makakita sa iyang water, pagkapos, mulapos. Di ba? Or, dili sa madunggan. Dili nga. Madunggan sa kinag-istory man sila. Nag-istory mga disipulo. So, dili sa ghost, dili sa kalat. Kung dili kini nga lawas, madunggan mo kumutingok. It is a glorified body na mahimo mag-igsunan, mag-exalted sa mga tao na doon na pa yung natural body. Amen. Mura na doon,
sama sa ordinaryo radyo, kayo nga lawas, pero lahit ang iyang abilidad. Hinong kami makaigsunan, nga kining pulong resurrection means, asa ni kita ni sa pulong nga anastasis sa Griego. Meaning, ana, again, up, stasis, stand. So, standing up again, or rising up. Okay? Doon may feminine word, ani nga word sa anastasis, Anastasia. Diba Anastasia din? Ang mga meaning sa imong ngalan, Anastasia. Kahulugan ang mga kaigsunan. Resurrection, pagkabanhaw. Dili lang nabuhi o balik. Kundi nabuhi nga lahi na pod o forma, lahi na pod o kalidad niya. Kato si Lazarus. Nabuhi man ito balik, di ba? John 11, nabuhi balik. Pagkabuhi na balik, namatay naman po. Pero kining anastasis makaigsunan nga klase sa pagkabanaw, mabuhi na balik o dili na nagyod mamatay. So may kalainan ang pagkabanaw ni Lazarus, pagkabanaw ni Jesus. Busa makaigsunan na kong timanan na lahit ni siya nga pagkabanaw, pagkabuhi o balik. Dili ingon na resuscitate lang. Yan yung resurrection makaigsunan. Dili lang mura o naulian human nakuyapan. Kini kang Ginoo. Dili ni ingon na naulian na ni kinakuyapan sa tulog adlaw na balik ako iyang kinabuhi. Dili lahit na ni ang iyang kinabuhi makaigsunan. Okay, nag-gets na to? Di ka maglangan, kag-right mo. Okay, next. Mao na to. Pero ang sunod pa ni na ang lahit nga resurrection sa body to paingon sa supernatural body. Ang lahit po nga resurrection, the resurrection of human spirit. Okay? Kining aspekto magkaigsunan nga ito masingatiran imong nga Kristo haram. The resurrection of the human spirit. Human spirit. Okay? Nagkainong ba mo ang versikulo sa Efeso 2:1 nag-ingon nga kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga sala. Spiritually we are dead. So ang old nato nga human spirit is dead but unbound. Or picture ni Lazarus inapos. Gikan sa luganan, nagapo sa bindahe, nagapo sa bisyo, nagapo sa daotang mga batasan o kinayahan. Ang daan natong pagkatao that human, all human spirit is dead. Dead as in dead. Pero sa diha naman sinabi that resurrection of human spirit pinaagi sa imong pagdawat o pagsunod kang Kristo, you will receive a new, empowered, and opulent spirit. Okay? Mahimo makadawat kang bag-o nga kinabuhi, bag-o nga batasan, bag-o nga kinayahan, bag-o nga mga pangunahuna, o ginawa ng imong espiritu nga mahimo kang kusgan o magisugod sa pagatubang sa bisan o sa kalisdanan. That is the new resurrected human spirit. Mauni ang gusto sa Diyos kung nasinatian na bisan o di patamamatay spiritually banhaw na ka. Nga naman, kay karaan na to na kinayahan, karaan na to, patay ito, episodos ko no. Kaniadto kamo patay, isultihan ng mga tagay, isulbuhi, na kaniadto kamo, kaniadto mga patay. Kung saan patayan ko, nga, mag-istorya pagkaan patay na buhi man imong isulatan, patay ba nga magasasala? Patay sa sala, patay sa suyok, patay sa bisyo, patay sa mga bisag kung saan, mga walay, hinungdan ng mga butang na kalimutan, patay. Meaning to say, no, patay din ang tawag na yun, tagin na kasi natanan. Muna siya. Oo, ning tagin na kasi mga dautang batasan. Kanina ito, nawala pa si Kristo. So the power of resurrection ang gihatag daw ni Ginoong Hesus nga gahom sa pagkabanhaw nga pinaagi sa gahom sa Balang Espiritu ang mga magtotoo sa iyang kiyang kinasunuran ang kining Balang Espiritu magahimo kaniya makaamon bagong kinabuhi makalahutay pagsulay o makadaog sa sala. Mauna siya ang resurrection power of Jesus Christ within the believers. Palampakan na ito ang Diyos. Amen. Mauna siya. Di na masaktan mo, kaya ano matingala ka, the things you used to do, you would
do it no more. Ano yung tandanas ka na? The things I used to do, I do it no more. The things I used to do, I do it no more. The things I used to do, I do it no more. Sign na siya, nga doon na resurrection of your human spirit. Pero kung kani ato, what ay himuhilig, maukihapon ka ron, at ay kapagihapon. Sama ka sa Diyos. Buhay ka nagkakulato ng kalibutan. Yes! Makasulti ka na mo, di makapatay physically. But spiritually, patay ka sa tubangan sa Diyos. Muna yung giningon sa pulo sa Diyos. Hindi na pulo ni Pastor Alex. We were once dead. But by God's grace, He resurrected that human spirit. Ano itong spirito ba? Kaya ang tao rin malagulawas. Doon na siya kalag o he possesses a soul and lives. Man is a spirit, akong state of klaro. Man is a spirit who possesses a soul and lives in the body. Tripartite being ang tao. So medyo bugat-bugat sa mga bago. Tulog kapahin. Muna ba akong itlog na itlog lang, ay egg white na itlog. Pero itlog siya. Usa ba sa itlog? So, just like man, doon na tayo usang ka hitsura, pero it composes of body, soul, and spirit. Man is a spirit, possesses a soul, and lives in the body. Nakamatay mo to. Kita may nanagyan ng itong utok. Isa may nanagyan sa itong utok. Di ba ikaw? Napapatay ito? We possess that. Nakaangkot ang utok, nakaangkot ang damdamin, pagbati, we possess that. But we live in a body. So sa tao, by physical aspect, kung sa itsura, kung sa dakway, taas ilong, buglat mata, taas angas, angat Pinoy, angat. Pero makaigsunan, sa tinuod ng natanaw sa Diyos, our spirit, we are answered of outward appearance. Kung yung sa nato, this body is a world conscious, but ang imong spirit is a spirit conscious. Conscious na sa spirit. Una ang pangandoy ni Apostol Pablo Pilipos 3:10 ingon siya, to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead, and I want to suffer with Him, sharing His death. Paraphrase translation, kung ato ang mga kaigsunan, is-simplify ang verse. Gusto ko lang may ko pagayon sa dugang uglaw ang paagi nga si Kristo o ma-experience pa natin ang iyang gahong nga makapili sa kamatayon. O sa kamatayon, sala o buhat sa yawa. Kini nga kamatayon nga gihulat mo hindi sa Etiso 2:1. Kini ato ka mo patay. Patay ka mo. Kini kamatayon, mao kini ang pagkadautan tungod sa pagkadautan o pagkakasasala. Pero ang tingulang Apostol Pablo, nagkani-kani atong kinaiyang patay, mahimong mapulihan sa kasinatiang buhi nga dunanay, buhi nga pagdayeg, buhi nga pangalagan, buhi nga tinguhan, buhi nga pagtuo, buhi nga paglaon, buhi nga kusog nga para gayon sa Diyos. Basta kay buhi, amen. Tanan mo yung buhi. Ang mga tao karon gasimba, ang simba patay. Ang utok patay. Di kasabot yun. Isa kong saan yung pasabot sa krus. Dead man siya. Blind. Dili makakita ang patay. Dili nakita sa katuyuan, dili nakita sa paglaro, dili nakita sa unsa ang kamatuoran kay piyong. Piyong sila. Nasimba sila o Resurrection Sunday pero na piyong. Dili daw isa-isabot yun. Naba, masulong na nato na. Ginahanglan na atong iampo nga ang tanang mga piyong magbatanan. Ang tanang mga patay, mabango na. Dili patay, nagkalawas, kung dili patay, espirituhanon. Amen? We will command life. Minsan pa man si Ezekiel, one time the prophet may sugo siya sa Diyos. Command these bones to live. So let's command those bones, those dead, nga nasa atong palibot. Mawawala tayo pangalagan that they will be revived and experience the resurrection life. Katong di mo ni Apostol Pablo sa Pilipos 1:10.
the resurrection life. Tristis, that resurrection life na iyang matilawan usap. Nganong uban lahi ang ilang pagkinabuhi? Because they have resurrection life. Kung matubang sila problema, lahi ang ilang tinanawan. Tinanawan anak nila, kadaugan. Gumutanaw sila kalisdatan, ang ilang makita anak, ang kasaton tungod sa kahong ni Kristo Jesus. Amen. Dili sila maratol, dili sila matarantag tungod kaya ang ilang tanaw, kadaugan na. Dahil nagkinabuhi sila sa kinabuhi pagkabanaw, naguhi balik. Magbasa ka natin sunan sa Romans chapter 6, verse 4. Gilubong kita ang pagkaniya, niambit sa iyong kamatayo. Aron ingon na si Kristo, ibanhaw sa kanyang mayaong gahong sa mga kita usap, amay na magkinabuhi sa bagong kinabuhi. Gilubong, kung tungod yung ibanhaw naman, o sa'y dapat buhaton sa mga pinanaw, katong nakaumbit sa kinabuhi na bagong kinabuhi ni Kristo, magkinabuhi sumala sa bagong kinabuhi, bagong batasan, bagong sinutihan, bagong kinaiyahan, bagong hilig, bagong gusto, tungod din. Verse 1. Kay kung nahiusap kita kaniya, diha sa iyang pagkamatay, mahiusap kita kaniya kung banhaw na kita ingon na ibanhaw siya. Kung saan itabuan na nahimo kang nalubong, namatay ko kang kaniya. When you identify yourself, Lord, I reckon myself dead. Ako nang ilang patay na ko anak ko tangan. Ang bagong ginabuhi ni Kristo nga human sa nga didikil, aron magdumot ang iyang una pasaylo. Pasaylo ko na ito is Jomer. Pasaylo ko na ako sa white wintak-wintak. Amen? Okay. Pero tinuon na rin sunan, mo ang kinabuhi pagkabanaw. Verse 6. Ay nasayod kita. Tanan ko na kita mabasa. Everybody read. 1, 2, ready, go. Marinig mo sa Bible, nasayod kita. Sa meaning kasi lugar na nag-isdugan ito sa Pablo sa mga taga-Roma, ng mga Kristiyano, nasayod kita nga atong daan ng pagkasasala ng pagkatao, atong mga batasan ng mga maot nila, dili mayo, hindi na makaon sa iro, mismong iro, malataw na sa tumbalay, hindi na mo kaon sa tumbatasan. Ilansang na wali Kristo. Amen. Nalansang na wali Kristo. Sa ato pa ito, nipilit ito sa cross. Ang atong daang kasalanan na hantot na ni Kristo dito na nagdang niya. Amen. Nagdang siya. Nagkabili ng mga players ano yun. Nagdang na dito na hantot niya tanan. Kanindaan o magkasasala ang pagkatao. Nalansang na uba ni Kristo. Okay, kung nalansang ako ni Kristo, hindi na naakot na ito, balikon ba? Amen? Kung ano naman dito, nabutang naman dito, so ato kung gano'ng iso ka bang ito ang pagkatao? Ha? Tungod kayo na tigil ka simbahan at pakita tayo o from this to this. Pakita tayo, inom na karoon, kanina ito, mga Kristohanon, kanina pagkaroon karoon, kinatigil ka, doon na kayo mga pinanakit sa buhay, mo na yung ibuhos na yun, aron nga, papansin yun ka sa Facebook nga, Kristohanon na sa una, ano naman from this to this ang iyang Facebook nga, kanina ito, kasimba, patas-patas, tawag niya karoon, patas-taas naman sa kaso. Ha? Kung sa man eh, butangan eh, mano man eh. Ha? So, wala din ang lansang. Basta ipilit lang. Kung saan na kayo sa masaligan na ito kung saan itong mga pagkitisok sa kinabuhi at doon at kasiguruhan, kita magpadarugo din ang tanan. When we have this life, the resurrection power, the resurrected life, lahit hindi mo kinabuhi. Lahit na yun. Natin yung makita nga, di man tingali diha-diha, pero at least, pag ko naman kinabuhi, bago ko nang kasing-kasing, wala na itong kaligutot, pagdumot, o di sa isang klase sa mga pagmahay. Wala na. Mga Kristohanon, naging sa Kristohanon, grabe ang istoryang mahay, why katapusang mahay sa buhay.
Sige, mahal sa kalibutan, mahal ni Marcos, mahal ni Duterte, mahal. Dahil lang tayo, mo na lang mahalan. Na, di ka mabuhay kay kalibutan, malipayon, sige na lang mahal. Pero ang tawag mo, kinabuhay, malipayon kanunay. Amen? Oo, ano man? Malipayon ako, ugat sa Ginoo. Naangang Ginoo. Nag-ikuban ko Ginoo din malipayon. Gusto na, plinak na imong pag-ikuban. Kaya ano naman, hindi mo ito malipayon niya, malipayon na Ginoo. Dapat malipayon. Tanan, malipayon ba? Eh na nga, malipayon ako. Yun na yung mga bayan, malipayon ko. I'm happy. Hallelujah ba kung kinabuhi niya? Minog na o gibuhat ni Kristo. Tungod kay, nagkinabuhi naman kakaroon sa Ginoo. We live in God, we live for God, we live through God. Nagkinabuhi ka pa diyan sa Ginoo. Nagkinabuhi ka sa Ginoo. O ng Ginoo sa imong kinabuhi. Ano bang Ginoo sa inyong kinabuhi? O yawa lang yapo ng sa imong kinabuhi? Ha? O tingali di apay, yawa o ang Ginoo. Nandili na pwede na mag-sitmate sila. Dapat ang kaabay niya muna yung kaabay sa Ginoo. Mauga yun ang Ginoo ra. Walay abay. You live in God. Yan, napakay mga kagulian sa imong una-una anak, kabalaka, nga nagkinabuhi magka para sa Diyos, na malandong magka para sa Ginoo, nag-ampog magka sa Ginoo, nag-ampog ng bata, nag-ampog na tayo ng panahonan. So, bisang mamahal ang gasolina, walay kabalaka. Bisang mamahal ang bugas, walay kabalaka. Kaya nakamanda sa Ginoo, di ba ano masagdan, isa pa, 300 ang kilo ng bugas, dilit ang dapat yun. Dahil siya nga naganagan sa Diyos, iya na yung atimanon. Amen. And especially if you live for God, and you live through God, nakaw na. Hindi mga pagsulay mag-eksunan, kaya rin. Eh, napag-abot sa tindahan, kailangan na, ay kaya. Ay, kwarta, wala pa. Balikan ka na kay isa nga tuga ka sa kilo na miski kay kulang yung kwarta, palitan pa kong sugnod, sa kahintang, tinuod, pero sa iyong pagtuo, lagaw, tinuod nga kaya. Magkaya na ko ni Uban ni Cristo, Philippians 4:13, I can do all things. Kana nga verse, dili na pang basketball. Then I clear ako nakita ang iya sa Patos na ay Philippians 4:13, isa pa. Di ba? Pero dili na verse para ng basketball. Kana verse na I can do all things, through Christ who strengthens me. Pagsulay na nga verse. Nga sa tanang pagsulay, I can do all things, dili lang kayo para nga sa ato sa imong stickers. Para nga sa tanang mga kalistanan ngayon mag isa ubang karoon, nagtuo ko, tanang taktado, pero makaiksunan, di makapilde ang mga kalistanan pagsulay nga atong isang ubang. Amen? Apektado, pero dili dihado. Tungod kay na atay Kristo, may Kristo tayo sa buhay. Amen? Hallelujah! Kung na si Kristo sa buhay, tayo'y magtagumpay. Amen? May tagumpay. Hindi manulumbay. May tagumpay ang buhay basta si Kristo nandito sa ating buhay.